Ang buod ng Noli Me Tangere, mga tauhan, Ibarra, Maria Clara, Elias, Tasio, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salve at iba pa. Si Juan Crisostomo Ibarra o kilala bilang isang Ibarra ay isang mayamang binatang may lahing Espanyol at Pilipino. Matapos mag-aral sa Europa ng 7 taon, ay bumalik siya sa Pilipinas. Siya ang pangunahing karakter na naglalakbay sa nobela at naglalantad ng mga suliranin sa lipunan. Kasunod ay si Maria Clara, isang babaeng kilala sa San Diego dahil sa kanyang mataas na posisyon sa lipunan. Siya ay kasintahan ni Ibarra at anak ni Kapitan Tiago. Ang karakter ni Maria Clara ay nagpapakita ng tradisyonal na kagandahang asal at kagandahang panlabas. Katlo ay si Elias, isang rebelde at bandidong nagtataglay ng galit sa simbahan at pamahalaan ng Espanya. Siya ay naging kaibigan ni Ibarra at naging katuwang nito sa pakikibaka laban niya sa katiwalian. Ikaapat ay si Tasio o kilala bilang Don Anastasio, isang matandang lalaki na mas pinili ang secular na kaalaman kaysa relihiyon. Tinatawag siyang Sacristan Mayor dahil sa kanyang kaalaman at pagiging kritikal sa mga isyu sa lipunan. Ikalima ay si Kapitan Tiago o kilala bilang Don Santiago de los Santos. Isa naman siyang sosyaliteng Pilipino sa kilala ng kanyang yaman at pagiging malapit sa mga praileng Espanyol. Siya ay kilala din sa kanyang mga yaman at pagiging malapit sa mga praileng Espanyol at isa siya sa mayamang property owner sa Maynila. Ika-6 ay si Padre Damaso. Isa siyang Espanyol na praile na mayabang at mapanlait. Siya ay kilala sa kanyang pangapi at pagmamalupit sa mga Filipino. At panghuli ay si Padre Salve, isang praile Espanyol na pumalit kay Padre Damaso bilang pari ng San Diego. Siya ay masinop at mapanlinlang na ginagamit ang kaniyang relihiyosong posisyon para sa politikal na layunin. Nagsimula ito sa salo-salong handog ni Kapitan Tiago o Santiago de los Reyes kay Crisostomo Ibarra sa kanyang bahay sa Calle Anal, ngayon kay Juan Luna Street na. Noong huling araw ng Oktubre, si Ibarra ay nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra, kaibigan ni Kapitan Tiago at kasintahan ni Maria Clara. Anak ni Kapitan Tiago, kararating pa lang ni Ibarra mula sa 7 taon na pag-aaral sa Europa. Sa kwentong ito ay pinapakilala si Crisostomo Ibarra na siya yung common na character sa dito at anak siya ni Don Rafael Ibarra. Siya ay nag-aaral sa Europa ng 7 taon at bumalik sa Pilipinas. Ang pag-uwi ni Ibarra ay nagsimula sa pangyayari at na nagpapakita ng kanyang pakikibaka laban sa katiwalian at pang-aabuso sa lipunan. Ang pagkakapresenta naman kay Ibarra ni Kapitan Tiago ay kasama ang kanyang mga handog sa kanyang pagbabalik sa bayan ay nagsisilbing simula ng mga kaganapan sa nobela kung saan mabubunyag yung mga suliranin at pagkakasala ng mga karakter sa lipunan. Pagkaraan ng hapunan, nagpaalam si Ibarra kay Kapitan Tiago at nagbalik sa kanyang tinutuluyan. Kinaumagahan ay dinalaw ni Ibarra si Maria Clara, ang kasintahan niya mula pagkabata. Pagkaraan ng suyuan sa azotea, umuwi si Ibarra sa San Diego para dalawin ang puntod ng kanyang ama sa Todos los Santos noon. Ang trahedya sa nobela, ang kwento ni Sisa, sina Kapitan Tiago, Maria Clara at Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago na nag-alaga kay Maria Clara pagkaraang mamatay ang ina. Nagbigay ng piknik sa lawa si Ibarra at ang kanyang mga kaibigan.
Sa kwentong ito na sa Noli Me Tangere ay si Sisay, kilala naman natin na isa siyang ina na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak na si Basilio at si Crispin. Sa nobelang ito, si Sisay ay napahamak dahil sa mga pang-aabuso ng mga prailing Espanyol at lokal na otoridad. Siya ay inakusahan ng isang krimen na hindi naman niya ginawa at sa halip na makamtam ang katarungan, siya ay inabuso at pinahirapan. Ang mga tauhan tulad ni na Kapitan Tiago, Maria Clara at Tia Isabel ay bahagi ng kwento dahil nga sa ang mga taong ito ay malalapit kay Sisa. Ang kanilang pagiging bahagi ng kwento ay nagpapalalim sa trahedya ni Sisa at nagpapakitang ng epekto at katiwalian at pang-aapi sa mga mahihirap at walang kalaban-laban sa lipunan. At ang picnic naman na ibinigay ni Ibarra at ang kanyang mga kaibigan sa lawa ay nagpapakita naman ng isang maaliwalas na sandali sa gitna ng mga suliranin at pagdurusa ng mga karakter sa nobela. Subalit, sa kabila ng mga sandaling ito sa ng ligaya, ang trahedya ni Sisa ay patuloy na nagbibigay ng lungkot at pagpapakita ng kawalang katarungan sa lipunan. Binisita ni Ibarra si Tandang Tasyo para hingin ang payo nito tungkol sa ipapatayong paaralan. Abala naman ang San Diego sa paghahanda para sa pista, ang patron ng bayang San Diego de Alcala noong Nobyembre 11. Isang malungkot na pangyayari ang naganap pagkatapos ng masaganang hapunan ni Ibarra. Ang hambog na si Padre Damaso ay ininsulto ang alaala ng ama ni Ibarra sa harap ng maraming panauhin. At hindi napigilan ni Ibarra ang kanyang sarili, sinagpang niya si Padre Damaso at sinuntok niya ito. Nang mabuwal na ang praile, ay inabot ni Ibarra ang kutsilyo at itatarak sanap sa praile kung hindi lang naawat. Si Maria Clara naman, dahil sa pagiging tapat sa alaala ni Ibarra, ang lalaking tunay niyang minahal ay pumasok sa kumbento ng Santa Clara. Nilisan ni Padre Salve ang San Diego at naging kapilihan ng kumbento. Nalipat sa malayo na lawigan si Padre Damaso, ngunit kinaumagahan ay natagpuan siyang patay sa kanyang sariling silid. Si Kapitan Tiago ay na dating mahusay sa pagtanggap ng panauhin at mapagbigay na patron ng simbahan ay nahululong sa apyan at napabayaan na ang kalusugan. Si Doña Victorina naman, nagpatuloy pa rin ang pagtarato ng hindi mahusay kay Don Tiburcio nang nagsasalamin na dahil nanlalabo ang mga mata. Si Linares na nabigo sa pag-ibig ni Maria Clara ay namatay naman sa sakit ng dysenteria at inilibing sa sementeryo ng Paco. Ang Alperes na nagtagumpay sa pananalakay sa kuta ay tinaas ang ranggo sa pagiging komandante. Nagbalik siya sa Espanya, iniwan ang kanyang kalaguyo na si Doña Consolacion. At ang Nole, batay sa totoong pangyayari, ay ang mga tauhan nito ay sina Ibarra at Elias si Rizal mismo, si Maria Clara Leonor Rivera na bagaman sa totoong buhay ay hindi naging matapat kay Rizal at nagpakasal sa isang Ingles, pilosopo Tasyo ang nakatatandang kapatid ni Rizal na si Pasiano. Si Padre Salve, ayon sa mga Rizalista, ay si Padre ang kinamumuhi a Prailing Agustino ng Cavite na napatay ng mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan. Kapitan Tiago, si Kapitan Hilario Sunico at San Nicolas. Doña Victorina ay si Doña Agustina Madel. Basilio at Crispin ang magkapatid na Crisostomo ng Hagonoy. Si Padre Damaso na may tipikal na demonanteng praile, arogante, immoral at laban na laban sa mga Pilipino noong mga panahon ni Rizal. Pinuri ng mga kaibigan ni Rizal ang Noli Me Tangere na ni Dr. Antonio Rigodor, Filipino patriot at isang abogado. Sobrang napahangan ni Rizal sa kanyang nobela. Maraming kopya ipinadala sa Barcelona, Madrid at Hong Kong. Sa pagpupuri at paghanga ni Dr. Rigodor sa Noli Me Tangere ay nagpapakita ng kahalagan ng mensahe at nilalaman ng nobela sa pagpapakilos at pagpapalaya ng kaisipan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo.
at ang pagpapadala ng maraming kopya ng nobela sa mga lugar nga ng Barcelona, Madrid at Hong Kong ay naglalayong iparating ang mga mensahe at katarungang pag-asa pagtutol sa pangabuso ng mga prayle at kolonyal sa pamahalaan. Sa mamamagitan nitong paglilimbag na at pagpapadala ng kopyas ng nobela sa iba't ibang lugar ay nagiging instrumento ang Noli Me Tangere sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagtutol sa mga suliranin at politikal sa Pilipinas. Ipanapakita din dito ang pagiging panuri at mapanindigan ni Rizal ang kaniyang mga adhikain para sa kalayaan at katarungan ng bayan. Binati ni Ferdinand Canon si Rizal dahil sa kanyang napakahalagang gawa. Isinaalang-alang ni Rizal bilang isa sa mga pinakamapambihirang talento. Sinabi niya rin dito na kay Pardo de Talavera, pinuri ang mga kaibigan ni Rizal. Ang Nole, kinondena naman ito ng mga kaaway niya. Sa London, nabasa ni Dr. Antonio Rigodor ang Nole at totoong humanga siya sa author nito. Siya ay makabayang Pilipino at abogadong pinatapon dahil sa pagkakasangkot sa pag-aalsa ng Cavite noong 1872. Ang Elias at Salome naman ay ang nawawalang kabanata ng Nole na kasunod ng kabanata sa Kakahuyan. Ang kabanatang ito sa Noli Me Tangere ay hindi na ipalathala at naging bahagi ng nawawalang kabanata ng nobela. Ito ay inaasahan na sumusunod pagkatapos ng may pamagat na Kakahuyan. Ang pagkakaroon ng nawawalang kabanata sa nobela ay nagbibigay ng interes at intriga sa mga tagapagsubaybay ng akda. May 63 kabanata at apelyido ang Noli Me Tangere. Ito ay isang mahalagang akda sa panitikang Pilipino na naglalaman ng mga mensahe at nagpapakita ng mga suliranin sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo Espanyol at sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng 63 kabanata at epelego ay nagpapakita ng kahalagan at kasalimutan ng kwento sa ibinahagi ni Rizal sa kanyang mga mambabasa. At noong Mayo 3, 1887, binati at pinuri ni Rigodor si Rizal noong Pebrero 21, taong 1887. Natapos na ni Rizal ang Nole. Dito naman ang pagpupuri at pagpapakilala ni Rigodor ay nagpapakita ng kahalagahan at impluwensya ng nobela sa kanyang panahon. Patuloy na kahusayan ni Rizal bilang manunulat at makata ng kanyang panahon. At noong Pebrero 21, 1887, natapos ni Rizal ang pagsulat ng nobelang Noli Me Tangere. Ang petsa na ito ay isang mahalagang bahagi ng kasanayan ng akda dahil ito ang petsa ng pagtatapos ng proseso ng pagsusulat at pagbubuo ni Rizal sa kanyang natatanging akda na naglalaman ng mga mensahe at kritisismo sa lipunan at pamahalaan ng kanyang panahon. Yun lamang po ang aming report. Thank you po.